Let us open our Bible on Psalms 89:11. Praise the Lord. The heavens are thine, the earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Yes. The heavens are thine. Heavens is always plural. Bakit? Because there are so much heavenly bodies. Napakarami niyan. Alam niyo kung titingala tayo dyan sa langit, lalo't na gabi, nung una, nung mga bata pa kami, nasa mga primary level pa lang. Siyempre, nung una wala pa mga gadgets, iba pa yung laro ng mga bata noon, ikumpara ngayon. Nung una kasi more on physical activities. Minsan, paggabi, kami na mga kabataan, humihiga kami sa ground, dyan, sa earth. At ginagawa namin yan karamihan sa mga Bermuda grass. Humiga kami dyan, gabi. Tapos yung mga mata namin, tumitingala doon sa langit. Kikita mo talaga yung lawak ng space. At makikita mo rin yung mga bituin na nagniningning na hindi pare-pareho ang kanyang ilaw. Hindi pareho yan. They are different from each other. Even there are millions or billions of stars in the sky, but they have different characteristic. Ganon din sa buhay natin. Tayo mga tao, ilang billions na ang population ng mundo. Hindi kasali yung mga namatay. Ito lang mga buhay. Palagay na lang natin nasa 7 billion all over the world. Ang tanong, meron ka bang kapareho? Wala. Ultimo yung ating thumb mark, itong fingerprints natin, magkaiba. Walang kapareho. Kaya, ganun ang Diyos. God is so amazing. Kaya pag sinabi, the heavens are thine. The earth also is thine. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Ganun. Kaya tayo na pinapagawa ng Diyos sa kanyang mga gawain, kilalanin natin siya. Kung sino yung ating pinaglilingkuran at kung sino yung tumawag sa atin at kung anong merong kakayahan na ibibigay niya sa atin na ipapagawa niya. Para hindi na tayo magkaroon ng doubting, pag-aalinlangan, kaya mahirap mapatupad sa Diyos ang kalooban niya sa buhay natin kasi tayo mismo, walang pananampalataya, walang paniwala sa kanyang kakayahan. Kaya, tama lang yung sinabi ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Gaano ka-importante na nakilala mo yung iyong pinaglilingkuran at pinagtatagubilihan mo ng mga bagay sa iyong paglilingkod sa Diyos. Tingnan mo si Paul. Sa lahat ng mga apostoles, disipulo, siya yung pinakamalaking na labor. I labor more than they all. Dahil sa isang bagay na kilala niya, ang Diyos ng lubos. Praise the Lord. Dami niyang lugar na puntahan. Dami niyang taong malalaki na naharap. Dami niyang karanasan. Ang dami. Kasi
Pinagkatiwala ng Diyos sa kanya yung mga bagay na yan dahil lubos ang kanyang pagkilala sa Diyos. Yung sukat, alam mo kasi ang Diyos, magdidil yan sa atin according to the measure of our faith. No? According sa sukat ng ating pananampalataya, ang Diyos magdidil sa atin. Kaya kung ang iyong pagkilala sa Diyos ay lubos, yung pananampalataya mo ay kumakasya sa pagkilala mo sa Kanya. So, ibig sabihin yan, malawak yung iyong pananampalataya sa Diyos. So, ang Diyos, pwedeng mag-utos sa iyo na ipapagawa sa iyo na magagawa mo. Kasi, naintindihan mo ang kakayahan ng Diyos. Yung pananampalataya mo ay kumasya sa pagkilala mo sa Kanya, kaya ang Diyos magdidil sa iyo according to the measure of your faith. Kaya mahalaga, lalo na tayo ngayon, lumalaki yung ating inaharap na problema. Bakit problema? Tulad sa Taguig Congregation. Mahal ang lupa. Magpatayo ka ng, hindi ibig sabihin makabili ka ng lupa, pwede ka nang magsimba. Tatayuan mo yan ng building. Kung gaano kamahal ang lupa, halos ganun din ang pagtayo ng building. Eh kung medyo alanganin yung ating pagkilala sa Kanya, at hindi natapat yung ating pananampalataya sa sukat ng ating hinaharap na pangangailangan, baka hindi natin makuha yung gusto nating makuha. So ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, lubos mo siyang kilalanin kung sino siya, anong kakayahan niya, ano yung mga challenges na inaharap natin sa buhay ng mga pangangailangan para sa mga gawain. Kinakailangan yung pananampalataya natin kakasya. Yung sukat na ating hinaharap para magkuha natin yung ating gustong makuha. Praise the Lord. Kaya sinabi diyan, faith is the victory that overcomes the world. Hindi kay yung pangangailangan mo, siya pa rin dumadaig sa buhay natin. So, ibig sabihin yan, hindi nagkaroon ng solusyon yung ating hinaharap na mga problema. Sila pa rin yung makapangyarihan, sila pa rin yung umaapi sa atin, sila pa rin yung nagpaparusa sa atin, sila pa rin yung naghari-hari sa atin. Tayo lagi na lang alipin sa kanila dahil mas malaki, mas malakas yung mga pangangailangan natin, tayo ay mas mahina sa kanila, kaya tayo ang laging natatalo. In order to overcome this world, faith. Yung faith naman natin, hindi naman yan lalawak kung hindi mo kilalanin kung sino yung Diyos mo. Praise the Lord. Tingnan mo yung faith ni David. Kahit higanti yung kanyang. Di nyo ba alam sa Bible, 5 giants ang kanyang napatay. Ang iba doon, hindi man personal niyang napatay ng kanyang sundalo. Pero, during yun sa kanyang paghari sa Israel. Kaya yung pinulot niya doon na 5 stones, nag-represent yun ng 5 giants. Tingnan mo yung mga archaeologists. Nagpo-post na sila lagi dyan sa FB. They discovered skull of a huge skull. Hindi skull ng ordinaryong size ng tao, kundi malalaking skulls that it is proving that there were giants in the old days. Nandiyan naman yan sa Bible. Bakit nagkaroon ng giants? Kasi yung mga angels na mga fallen angels, nakipag-intercourse doon sa mga human being na mga magagandang babae, and their children are giants. Isa ang kakukuha ng mga, anong tawag yan? Kaliwat. Ano ba yan kaliwat sa Tagalog? Ha? Yung bang, nagmana ka dyan? O bakit matangkad yung anak mo? Hindi naman ako matangkad. Bakit kaya matangkad siya? Yung pala, meron kang ninuno na mga matatangkad.
Doon pa lang lumabas. Kaya yung mga giants na nangyari dito sa Bible at unti-unting nadidiscover ng mga scientists or archaeologists, proving that they were giants. Imagine that yan ang hinarap ni David. Pero bakit natalo niya? Dahil sa faith niya. Praise the Lord. Paano natin malaman na may faith si David sa Diyos? Yun ang kanyang pinagmamalaki. Let the whole world know that there is God in Israel. Malaman ng buong mundo na mayroong Diyos ang Israel. And in the name of the Lord, sabi niya, I will cut your head. Ganon din sa buhay natin. Ilang millions ang lupa sa Taguig. Ilang millions ang itatayo natin ng big church. Ilan pang places na mabubuksan at kailangan matayuan ng mga simbahan. There are how many millions or billions in totality, including abroad and dito sa Pilipinas. Kaya kailangan natin isaktuhin ang ating pananampalataya sa lahat ng mga bagay na yan. Then, therefore, we have to consider sino yung Diyos natin. Kilalanin natin siya ng lubos. Praise the Lord. Basa pa. Psalms 24, 1 hanggang 2. Praise the Lord. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods. Okay. Kasama doon, they that dwell therein. Di ba nung mga panahon ang mga anak ng Diyos na nasa Babylonia, nasa Ehipto? Di ba na-provide yung kanilang future na pangangailangan sa Israel gamit yung nagdwell sa Egypt? Hari. Isa doon ang nagdwell. Dahil lahat ng nagdwell dito sa lupa, sa Diyos, so pwede siyang gagamit ng tao. Pwede siyang gagamit ng mga may kapangyarihan at mayayaman para lutasin yung problema ng mga anak ng Diyos na nananampalataya dyan sa Kanya. Pwede niyang gawin yan. Kasi lahat nagdwell dito Kanya yan Praise the Lord. Yung mga anak ng Diyos na sumama doon sa mga Chaldeans sa Babylonia, na nangako ang Diyos, sabi ng Diyos, I will give you an expected end. Wala akong masamang balak gawin sa inyo doon. But I will give you an expected end. To prove that God is the owner of all the people that dwelleth in that country, which is Babylon. Hinipo yung puso ng hari na sila'y gawing gobernador, na sila'y makapasa sa training, na sila'y magtrabaho sa palasyo. So, ibig sabihin yan, kaya sa buhay natin, ano man ang ating nakikitang suliranin sa ating ministry, huwag nating titikan ang multi-million worth. Huwag nating titikan yan. Titikan natin yung nasa langit. Praise the Lord. Na may kakayahan gagawa ng kaparaanan. Ganun po. Kasi Kanya lahat. Kaya dito sa Bible, hindi na nagre-require ang Diyos ng hain. Bakit? Basa. Psalms 50, verse 12. Praise the Lord. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine and the fullness thereof. Yes. Yung mga karniro ba o baka na susunugin ninyo para ibigay sa akin, kunwari, pakain nyo na lang yan sa tao. Para na rin ginawa nyo yan sa akin. Pero kung gagawin nyo yan sa akin directly, katulad sa ginagawa ng mga countries, nations na may mga idols, tapos naghahain sila sa mga idols, huwag nyo gawin sa akin yan. Akin lahat, sabi ng Diyos. Gawin niyo yan sa kapwa niyo, yung nagugutom, pakainin niyo sila. Ginawa niyo yan sa akin.
Kaya sa buhay natin, i-render natin ang lahat ng serbisyo sa ating kapwa. Ngayon, ginagawa na natin yan. Ang problema natin, saan natin sila iha-house? Ang Taguig congregation, sabi nila, Pastor, tapos na po halos yung lockdown. Hindi na applicable sa amin manatili sa bahay na lang at mag-live o kaya mag-ikot-ikot yung aming pastora at pastor para serbisyuhan kami. Nami-miss na po namin yung aming pagkikita-kita doon sa house of God na kaming lahat ay naroon nagkakaisa. Miss na po namin, Pastor. Kaso ang problema, ibalik man natin yung kanilang gusto. Rumami na kasi ang Taguig congregation. Hindi na magkasya. Ang kalahati na sa loob, almost kalahati nandoon na bilad sa araw. Umuupo na lang sa motor nila, nadala nila. Tumatayo na lang doon sa karsada. Kasi tabing karsada yun eh. Kaya ang big challenge sa atin, hindi lang ito big challenge sa Taguig. Big challenge ito sa atin. Kasi ang problema ng Taguig, problema nating lahat. Praise the Lord. Kaya ang gusto ng ating Panginoong Diyos, kilalanin natin kung sino yung nag-utos sa atin gawin ang itong mga gawain na ito. Huwag tayong tumingin sa presyo. Kung maaari nga tumanap kayo ng lupa dyan na legit talaga, regardless magkano yan, kaysa ipitsugin tayo dyan, tapos after all, maya-maya, wala din pala tayong makukuha. Kasi sobrang rami na rin kasi ng tao sa Manila. Dami na rin mga modus operandi ng mga tao dyan eh. Ilang beses na kaya ang mga pobre dyan sa Manila, hulog ng kunwari, lupa daw ng, yung pala may-ari. Nung nalaman na, wala na, na yung pera? Hindi pala kanila. Wala para silang authority to sell. Kailangan nga meron kang authority to sell. Kung hindi yan sa'yo, you have the authority to sell to the land owner. If that is public land, you have authority to sell from the government. Ganon yan. Kaya, tayong lahat, lawak-lawakan natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating pananaw, lalot ng ating panampalataya sa Diyos, para wag tayong tumingin the cost na makabili tayo ng lupa sa Taguig. Kasi yan yung pinakamatagal ng problema. Kasi natatakot tayo sa pigyura ng presyo ng lupa. Huwag tayo matakot yan. Yung ating pansinin yan. Praise the Lord. Sabihin lagi natin, Lord, kaya mo yan. Sabi mo dito, ang mga langit ginawa mo, ang lupa ginawa mo, lahat ng mga nakadwell dyan sa iyo. Maniwala kami, Panginoong Hesukristo. Makabili kami ng sariling lupa at makatayo kami ng sariling simbahan na angkop sa aming pangangailangan. Regardless how much it will cost, kayo na bahala, Panginoon. Commit thy ways unto the Lord, and He will bring it to pass. Praise the Lord. Basa pa. Psalms 115 verse 16. Praise the Lord. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Okay. Itong mundong ito, sadya niya binigay sa tao. Di ba kung ikaw ay malapit sa isang may-ari, tulad yan tatay ko, bakit kami nakapwisto dyan sa San Pedro? Wala naman kami lupa dyan. Bakit nakapwisto kami dyan? Bakit dyan kami nabuhay noon? Doon pa kami nakapwisto sa magandang pwisto talaga. Kasi yung tatay ko malapit sa may-ari ng Mitra family. Kasi bakit yung nanay ko na napangasawa niya? Yan yung na-hire ng Mitra family, mga laga sa mga bata nila Attorney Batilier. Na asawa niya, Mitra, si Ate Jing, kung tawagin namin. Bata pa yan si nanay. Katiwala na nila yan. Pinapadiposito yan si nanay ng malalaking pera. Wala talagang yan. Wala talagang record yan. Kaya lumaki yung kanilang tiwala sa nanay ko. Na-meet niya si tatay. Nabihag ngayon yung puso ng nanay ko ni tatay. Siyempre,
Pag-asawa talaga, di wala na doon ilang mitra. So, ay malapit sila sa pamilyang mitra. Libre, walang renta. Sige, magtinda kayo dyan sa pwesto na yan. O ganun din sa buhay natin. Kung ang Diyos ay Ama natin sa langit at naniniwala tayo at Siya yung nagpapagawa sa atin sa mga gawain, malapit tayo sa may-ari ng earth, hindi niya tayo bibigyan? Posible naman yun. Praise the Lord. Yun lang ating isipin. Kaya, maniwala tayo ng buong puso at i-pray natin kay Jesus Christ. Ibibigay niya yan. Imposible hindi niya yan ibibigay. Tulad sa atin dito sa Davao. Nung na-acquire natin itong area na ito, hanggang ngayon nanatili pa sa bibig ng mga tao, sa mga mata ng tao, ang laki naman ng na-acquire niya dito. Ang ganda naman ng lugar na ito. Ang tahimik naman ng lugar na ito. Ang sarap ng simoy ng hangin sa lugar na ito. Sino bang mag-akala na bibigyan tayo ng ganito? Dahil naniwala tayo sa Kanya. May kakayahan siya. Pag sabi ni Jesus sa Revelation, anak ko, nandyan na ang lupa na malaki na gusto nyo. Wala pa tayong hawak na pira doon eh. Hindi pa natin ito natuntunan. Pero totoo. Nangyari. Because we believe. Praise the Lord. Then naniwala tayo. Ngayon, lumalawak yung ministry natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin, hintuan na natin yung June 15 kasi wala na tayong kakayahan na mag-support sa mga pangangailangan. Hintuan na natin kasi wala na tayong lugar. Hindi naman pwede yun. We have to continue, and abounding. Yan ang tendency ng ating paglilingkod sa Diyos. Going upward. So habang pataas ng pataas ang ating antas ng ating ministry na binigay ni Jesus Christ because by faith, naniwala tayo. Ganon din ang ating pagkilala at ang ating pananampalataya. Pataasin din natin para ma-meet yung demand ng ating ministry. Kaya niyang salubungin na hindi siya mag-under, anong tawag yan? Capacity. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Much more tayo na naglilingkod sa Kanya, hindi niya tayo bibigyan. Malapit tayo sa may-ari, tapos paghihingi tayo, hindi tayo bibigyan. Imposible naman yan. Praise the Lord. Imposible masyado yan. Na hindi tayo bibigyan. Kaya hingi tayo sa Kanya. Kasabay yung ating pagkilala sa Kanya. Kailan ba niya ginawa ito? Dahil sinabi niya Kanya. Basahin natin. Genesis 1:1. Praise the Lord. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yan. Siya yung founder nito. Siya yung originator nito. Siya yung creator nito. No doubt. Sa Kanya tayo lalapit. Praise the Lord. Kaya, yung faith natin sa Panginoon, itukma natin sa Kanyang kadakilahan at sa Kanyang kapangyarihan. Kaya minsan, habang tumitingin ako doon sa mga skulls, not only skulls, but skeletons. Kasi skull, ulo lang yan eh. Minsan, makakadig sila ng skeletons from head to foot. Laki talaga ng giants. Yung mga higanti, laki talaga. Sabi ko, ito yung hinarap ni David. Kaya pala no wonder ang sukat, hindi basta-basta. But David was able to overcome them. Lord, ano man yung mga higanting hinaharap namin dito, in the name of yours, we will beat them. Tataluhin namin sila. They will never overcome us, but we shall overcome them. Ganon. Nagdepende na lang yan sa pananaw natin sino si Jesus Christ. Sino ang Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he shall be loved of my Father, and I will love him. And we will declare ourselves unto them. Ipakilala namin sa kanila kung sino kami. Doon namin sa kanila ihahayag sino kami.
Ganun ka-importante. Marami pang tao sa mundo hindi nakakilala sa Diyos, na totoong Diyos. Ang kilala lang nila yung mga ancestors nila na may mga Buddha, may mga yung maraming kamay kung sa India. Yun ang akala nila ang mga Panginoon. Marami pang hindi nakakilala. Kaya napaka-importante itong na ating narating na level ng spirituality dahil we are hitting atin ng nare-reach yung totoong Diyos. At we will be doing the works of God sa sanglibutang ito. Kaya kailangan magkaroon tayo ng mutual agreement with God, mutual faith with God, mutual understanding with God. Akala mo ang tao lang mayroong imyo? Lalot na sa Diyos. He understood us, we understand Him. Praise the Lord. Kilala natin siya. Basa pa. Genesis 2 verse 1. Praise the Lord. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Kanina, sa verse 1 of Genesis 1, heaven lang ang nakalagay. Dito sa chapter 2, verse 1, heavens na. Kasi gi-fill up na niya yan. And the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Tingnan mo yan. Pag sinabing heavens, lawak yan. Pag itong earth na ito na tinutungtungan natin ay isinali na doon, nakasali man talaga ito. Pero makita mo lang earth na nakasali doon if you go out, punta ka doon sa outer space, then ipoproject mo yung earth kasi malayo ka na eh. That is together with the heavenly bodies. Isa na yan sa mga nagniningning, parang bituin. Grabe, sobrang yaman, sobrang lawak. Tapos siya pa yung nagmamayari sa lahat na nakatira dito. Praise the Lord. Sa buhay ko, na-experience ko lang ito. Dahil sa kawalan ng faith ko. Humingi ako sa Diyos ng sasakyan, bulok pa yung hiningi ko. Sabi ng Diyos, ang hina naman ng faith mo, anak ko. Hintayin mo. Isang tao lang ginamit niya. Praise the Lord. Isang tao lang. Kaya ganun sa buhay natin. Kinakailangan talaga natin lawakan ang pananaw. Paningin natin sa Diyos. Finish. Ang lahat, finish ito. Completed. And the earth is designed para sa tao. Mapakinabangan natin. Kaya, kahit nasa sentro tayo ng syudad, huwag mong sabihin, hindi yan kasali sa ginawa ng Diyos sa earth. Kanya yan. Hingiin natin sa may-ari. Lord, give us land or lot for us to put up your house. Lalo't na sabihin mo, your house, masaya yan ang Diyos. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, okay. You are not doing this for you, for your own benefit, but you are doing this in my name. Therefore, I swear that in blessing I will bless thee. Ganun man lang ang Diyos. Huwag natin siyang kalimutan. Do it in His name. Praise the Lord. Basa pa. 1 Chronicles 29:11. Praise the Lord. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Yan. Sa inyo, O Panginoon, ang kadakilahan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang katagumpayan, ang makahari, at lahat na nandyan sa loob ng langit at nandyan sa loob ng lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ang may tataas bilang ulo at higit sa lahat. O di doon tayo lumapit sa Kanya. Praise the Lord.
Doon tayo mag-approach sa Kanya. At kilalanin natin siya kung sino siya. Alam mo kasi, the way we approach God, by prayer, hindi kay para kang nag-pray doon sa pader, o kaya para kang nakikiusap doon sa ceiling. Pag mag-pray tayo sa Panginoon, damahin mo, nandyan siya sa harap mo. Damahin mo, buhay siya, nandyan sa iyo. Damahin mo na kinakailangan wala kang kasalanan. Kasi alam mo, pag may kasalanan ka, haharap ka sa hari, sa lahat ng hari. According to Isaiah 57 verse 1, hindi ka marinig. Hindi ka talaga marinig. Kahit panong gawin mo. Dadaan ng ilang dekada pag hindi mo inayos yung buhay mo sa Panginoon. Wala ka talagang tatanggapin. Kaya nga nung hiningi natin ito, basihan lang natin ito. Humingi tayo ng malaking lupa kasi kailangan natin magpalaki ng simbahan, kailangan natin ng parking space. Nung sumagot si Lord Jesus Christ, anak ko, nandiyan na ang malaking lupa na hinihingi nyo. Ang tanong ko sa inyo, worthy ba kayo? So it reminds us, Isaiah 59, 1 and 2. Praise the Lord. Na kahit anumang gawin nating dalangin, hingi ng hingi sa Kanya, tapos nandito hindi pala tayo worthy. Disobedient pala tayo. Wala rin. Kahit nandyan na yan. O so anong ginawa natin? We search ourselves. David said, search me, O God, and know my heart. It is not my own standard that will search myself. Kasi pag mag-search tayo in our own standard, akala natin, okay na, yung pala sa Diyos, hindi pa. Kaya ang ginawa ni David, he let God search to himself. Praise the Lord. Search me, O God. Ikaw daw. Gusto mong malaman yung chemical ng dugo mo? Sarili mo ba ang gagawa? Kuha ka ng karayom, tapos pindutin mo doon. Paglabas ng dugo, ilagay mo sa salamin, itapat mo sa araw, mababasa mo na yung chemical ng blood mo. Hindi. Meron talagang expert dyan na pinag-aralan nila yan through laboratory. Punta ka doon sa laboratory. Can you examine my blood? Whether my sugar count is too high or too low? Whether my cholesterol is too high or too low? Whether my red cell or white cell is not balanced? O pumunta ka doon sa expert. Kaya tayo, pag sinabi ng Panginoon, worthy ba kayo? Ay huwag kang mag-search sa sarili mong pamaraan. Kasi ibang standard natin, napakalayo. Lumapit tayo sa Panginoon, search me, O God, and know my heart. Alam niyo ba kung paano tayo isi-search ng Diyos? Itong Word of God. Pag binasa mo yan, dyan mo malalaman anong uri ng pagkatao mo, whether you are clean or unclean. Kasi tatamaan ka dito. Pag malinis ka, lahat ng binabasa mo, up and down, from Genesis to Revelation, pag binasa mo lahat yan at naging obedient at faithful ka dahil may takot ka sa Panginoon, pag binabasa mo yan, walang madidetect dyan na sakit. Ang result, negative ka lahat. Worthy ka na. Praise the Lord. You are fit to pray na merong answer. Kaya yung requirement ni Jesus sa atin, worthy ba kayo? So anong ginawa ko? I started within myself. Lord, search me. Basa ng Bible. So I have my own conviction through the Word of God. Nagrepent ako. After I did it, I passed this to my congregation. Gawin nyo ito. After na-feel na namin ang lahat, okay na, Lord, where is your promise? We will go there. Lumakad kami by faith. Praise the Lord. Natuntunan natin, nabayaran natin. Walang balance. Completely. Humanap ba tayo ng lupa? Meron na tayong cash? Wala. Humanap ba tayo ng lupa? We have enough budget? Wala. Pero saan tayo nagbase? Bakit humanap tayo ng lupa? Because we claim His promise. And we did His instruction.
Now, ito, wag na kayong sabihin, Pastor Chit, kami tagig congregation, pwede hingian mo kami ng revelation. No. This is standard operation. Itong Davao congregation, ito na yung modelo na binigay ni Jesus Christ. And this is applicable to all churches. Praise the Lord. First step, hihingi sa Panginoon. Second step, considering magsabi si Jesus, worthy ba kayo? Then comply. Pagtapos mag-sanctify ang lahat para maging worthy, considering, sabi ni Jesus, nandyan na ang property na pinangako ko sa inyo, hiningi nyo sa akin. Walk by faith. Ma-acquire yan. 100%. As we have here. Praise the Lord. Ganun po. Kaya, thine is the greatness, power, glory, victory, majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. After acquiring blessings from God, do not forget to exalt the head. Huwag kang maghari-hari na para kang kalabaw na nakatungtong sa likod ng, para kang hiron na nakatungtong sa likod ng kalabaw, feeling niya mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganon. Tapos sabihin mo na kagad, tingnan mo kami dito, kayo wala dyan, mahina kayo. Nagpamayabang ka na. Wag mong hamakin yung iba. Tulungan mo. I-share mo kung ano yung experience mo sa Panginoon at itaas mo ang Panginoon, hindi ang sarili mo. Praise the Lord. Kasi anytime kukunin niya ng Diyos sa iyo. Sa atin, pag hindi natin siya ang ini-exalt natin. Hindi nyo ba alam kung saan nalugod ang Diyos at humingi sa Kanya at binigyan niya? Wala makakadlang yan. Praise the Lord. Basa. Job 41:11. Praise the Lord. Who hath prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. Sino ang maghahadlang para ibigyan ko siya? Ano man ang nasa ilalim ng langit ay sa akin. Ibig sabihin yan, itong whole earth na ito sa Diyos, Kanya lahat. Kung i-repay ka ng Diyos, bibigyan ka niya kung gusto niyang ibigay sa iyo, wala makaka-prevent. Doon tayo humingi sa Kanya. Tapos, yung SOP na binigay ng Diyos dito sa Davao, this is the SOP that is being given to all. Praise the Lord. First, faith. Second, ask. Third, as God said, are you worthy? Then humble, repent, then have a genuine repentance kasi ang Diyos din natin maluloko. Naalala nyo dito, may nagpa-pray ng anak na demon possessed. Tapos nung nag-prayer ako dito, pinakita sa vision, hati yung puso ng mother. Taka siya alam niya yung puso niya na hindi buo. Bigo, ma'am, yung puso mo hati. Sa Panginoong Jesucristo may faith ka. Pero ang kalahati ng puso mo nandoon sa binigay ng mangkukulam sa sikihor. Gusto mo, ilabas mo yan. Huwag mo yung ilagay sa bulsa. Pray na naman. Ma'am, kahit nilabas mo na yung bote, hati pa rin yung puso mo, nandoon pa rin. Kung gusto mo, isurrender mo yan, sunugin, basagin natin yan, para wala ka ng titikan. Hindi gaano siyang naniwala. Yung husband ang nagsabi, ma, sige na ma. Ako wala akong pag-aalinlangan. Nakita din ang puso niya, buo Sabi ni Jesus, yung husband buo. Mabuti na kumbinsin niya yung asawa, binasag namin sinunog with her voluntary permission na binigay. Pag-pray namin, buo-buo na. Delivered ka agad. Praise the Lord. So pag sinabi ni Jesus Christ, worthy ba kayo? Ayusin mo. Buong puso talaga. Huwag kang magtago-tago. Sabi mo, magpakunwari lang ako mag-load dyan. Magpakunwari lang ako iyak-iyak. Dali lang yan. Walang problema yan. Worthy na ako. For your information, hindi tumitingin ang Diyos sa ano pa man. Puso mo ang tinitingnan.
alam ng Diyos anong meron tayo sa harapan. Kaya, anumang challenges na dumarating sa buhay natin, only God is the answer. At kung ano yung SOP, ano yung SOP? Standard Operation Procedure, iisa lang. Kung ano yung ginawa niya sa Davao, naging successful kami. Ganon din kayo. Maging successful kayo. Tagig, dali lang yun kay Jesus. Malaki pa yung ibigay ni Jesus sa inyo. Praise the Lord. Okay, last verse. Exodus 19:5. Praise the Lord. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Praise Yan the lang Lord. iisipin natin. Yung sinabi ko na nga sa inyo, ang may-ari nito sa lupa na naglalang nito ang Diyos. Kung binigyan yung mga tao dyan ng pagkakataon maka-acquire, tayo pa kaya na malapit tayo sa may-ari? Gawin lang natin yung SOP. Praise the Lord. Yung kanyang ni-require. Now therefore, if you will obey my voice indeed, not just obey, but indeed, talagang totoo, and keep my covenant, then shall be a peculiar treasure unto me. And then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. Iba ang turing niya sa atin pag ganon. Sa lahat ng mga tao, dahil akin lahat ang nandito sa lupa. Kaya, lupa lang hinihingi natin para tirikan ng simbahan sa Taguig. Kanya ang lupa, hingin natin yan sa Kanya. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos. God is so wonderful. God is so rich. God is so powerful. Kanya lahat. Kaya, masarap maglingkod sa Panginoon because you will have testimonies. Marami kang testimonyo that God is real. Yourself will be a testimony that He is really true and faithful to His covenant, to His promises. Kaya, huwag mabahala, Taguig. Gawin nyo lang yung SOP. Saan ba mang mga kongregasyon na may mga problema? SOP lang. Gusto ng Diyos. Same pattern ang gagawin natin. Walang kaibahan. Praise the Lord. Magsitayo po.